Okay, manonood na naman tayo ng video. Makikibalita na naman tayo sa Pinas News Insider at ating gagawa ng reaksyon at opinyon. Ito ang title, oh. Hala, pinakita na ni Gloria Arroyo. Yari lahat sa palasyo. Yari lahat sa palasyo, no? Tiklop sa mga dokumento na isahan ni BP Sara. Ang lahat ng yan ay patanong at dito natin titignan kung gaano katotoo ang balita na ito. Kaya kung trip nyo na may kasamang reaction at opinion, simulan na natin ito ng sabay-sabay. Siyempre, pagsawa ka na sa internet mo, magpalit ka na, nandiyan ang Fiber ni Juan. Andyan ang contact number, baka available na po sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Napakabilis ng internet at ang mura-mura pa. Okay, i-play na natin anong meron. Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang hindi pa ipinapalabas ng bayarang media. Patuloy ang pamamayagpag ng Agila. Vice President Sara Duterte hindi na mapipigilan pa. Isa na namang patunay na sa kabila ng samut-saring pangbabatikos at walang katapusang pagdinig na di umano'y pinupolitika lamang ang Office of the Vice President, patuloy pa rin ang tiwala ng taong bayan. Vice President Sara Duterte nilampaso ang lahat at nangunguna pa rin sa inilabas na bagong survey para sa 2028 presidential election. At dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo tila binasag ng katahimikan at harapang sinapol ang Marcos administration. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like. Parang ang mangyayari ngayon, no, pakikipaglaban, itong buong taon, buong administrasyon ng taon nila, parang pakikipaglaban sa Duterte lang, no? Wala akong nakita magagandang nagawa. Pamamayagpag ng Agila. Ayon pa sa WR Numero Research sa kanilang 2028 Presidential Survey, nangunguna si Vice President Sara Duterte na mayroong 24%. Dikit ang score nila ni Senator Rafi Tulfo. Pangatlo si Leni Robredo na nakakuha ng 9%. Ikaapat ay si Grace Poe na mayroong 5%. Nasa ikalimang pwesto naman si Senator Amy na nakakuha ng 5%. Ako parang hindi na ako naniniwala sa sa survey. Kasi halos kalimitan ng mga hindi pumasok eh. Yung mga iba, no? Yung survey na yan, hindi siya accurate. Kita mo naman yung kinalabasan ng halalan. Nasa ika-6 na pwesto naman ang senadora na si Risa Hontiveros na nakakuha ng 4%. Nasa ika-7 na pwesto naman ang ex-senator na si Manny Pacquiao. Gusto kong marinig si Tamba kung nasaan. Si Tamba, pang ilan ba yan? Dapat yan yung pang top 1, no? Na nakakuha ng 4%. Nakasama naman sa ika-8 pwesto ang matapang na senador na si Ruben Padilla na nakakuha ng 3%. At ang panghuli at pinakakawawa sa kabila ng mga ayuda na kanyang pinamudmod sa taong bayan ay lagapak pa rin ang nakuhang tiwala ng taong bayan sa kanya. Nasa panghuling pwesto naman ang House Speaker na si Martin Romualdez na nakakuha lang ng 1%. Ha? Akala ko naman top 1. Yung pala 1%. Ito sa kabila ng pagbibigay niya ng ayuda, yung mga kasama niya nagbibigay din ng ayuda, di ba? Tapos inire-represent nila siyempre ang kanilang Tamba. Pero wala pa rin sa kabila ng lahat ng ginawa nila. Hindi mo lang sila naging 2 or 3%. Ay, dapat lang maging 5, kahit 5. Pero 1. Akala ko top 1. Yung pala 1%. Naknan teteng. So alam nyo na, hindi uubra yung mga ayuda. Naalala ko dyan sa Davao diba? May ayuda rin nata dyan Kinuwento lang din naman sa akin. Pero hindi naman ako naniniwala. Kaya huwag kayong maniwala. May nagbibigay din daw dyan ng ayuda.
Kaso natalo pa rin. Tuloy tayo. Matapos na sa panghuling pwesto, ang nasabing speaker ay mas lalong tila pinagtawanan nito ng marami sa ating mga kababayan dahil sa kabila ng walang katapusang pinamudbod na ayuda at pera ni Romualdez, tila hindi pa rin siya gusto ng taong bayan. Hindi naman nakapagpigil na Ang gagi kasi, no? Akala niya sa pagbibigay ng ayuda, makukuha niya yung sambayan ng Pilipino. O ngayon, nagpa-picture-picture kayo pa ng ganyan. Maaring yan, dalawang yan, iboto ka, 50-50% pa, no? Maaring ngumiti sa'yo yan, maaring sa'yo yan. O maaring kukunin lang niya yan, tapos iboboto pa rin niya si BP Sara. O iba. No? Bukod dyan, yung mga manunood, lalo kang i-hate. Ano ba to? Speaker, pero ba't kung ano pinagagawa? Nagkikilo ng bigas, yung mga ganun. Komento Secret Set Laureta Chu at tila sinampal ng katotohanan ng nasabing speaker. Ayon pa sa kanya, ang tanga-tanga ng mga congressmen who still ally with Martin. He has spent more than 500 billion pesos in ayuda trying to make people love him and more. And kaya sila nagpapakatanga dahil base lang sa ating opinion, sa mga news na naririnig natin, katakot-takot na milyones ang mga binibigay. Budget, di ba? So kapag nagbigay ka, may budget ka. Talagang masisilaw sila. Yet, he still cannot get beyond one point. In its nearly 3 years, itaganyo sa bato on the grave of all my ancestors that Martin will never ever be the most loved or even liked politician. He will never be president. Nananalo lang naman yan kapag suspendido yung kalaban. He won't even budge from the lowest rank as in dyan na siya. Spending 1 trillion pesos more would not make a difference. It's not the money that the issue because he is so uncharismatic, so unlikable, so insincere. You cannot sense, for lack of a better word, the evil in him. You are hitching your wagon to a falling star. After BBM, wala yan si Martin. Bobo na mga congressman na to risk their political future on someone so hated. Mag-isip-isip naman kayo. Unquote. Nagbigay naman reaksyon at komento ang solid DDS na si Mr. Real Talker na siyang pinagtawanan at sampal ng katotohanan. Speaker of the House na si Romualdez dahil mas malaki pa ang nakuhang porsyento nang hindi pa sigurado o undecided kung sino ang iboboto. Tila lumabas tuloy. Putik niyan, no? Tignan nyo, mga kapatid, Sara Duterte, 24%. Alam ko dati na rin to nung bago pa eleksyon Narinig ko na rin to O Rapi Tulfo, 24%. Ngayon nananahimik si Rapi Tulfo, di ba? O Leni Robredo, Grace po, may mga percent sila. Manny Pacquiao. Wala na rin yan Robin Padilla, tahimik din to, no? O Martin Romualdez, 1%. Ang pinakamasakit doon, yung hindi pa sigurado, 18%. Hindi mo pwedeng sabihin, tataas pa to. Yung 1% ko tataas pa. Kasi meron pang 18% na hindi pa sigurado kung anong boboto, sino boboto nila. Pero yung 18% na yan, pwedeng mapunta pa kay BP Sara, kay Rapi Tulfo, Leni Robredo, Grace po. Yung 18% na yan, baka wala pa dyan sa'yo. Saklap, no? Paano kasi ayuda? Hindi po ganun ang solusyon para mabago ang ating Pilipinas kung mahal. Alam nyo, may napanood po akong balita, Reporter's Notebook, ang pinakamahirap. Sabi ng ganun doon, kawawa naman yung 3 years old, no? Kung sino hong nakapanood no, na nabawian na lang ng buhay kasi nga walang pangpagamot. Nakakalungkot dahil malayo ang ospital at dadali na lang nila doon, huli na ang lahat. Yung lugar nila, hindi pa sementado, hirap yung mga tao. Minsan, in-interview yung bata, wala pang makain sa isang araw. Minsan, wala silang kain. O hindi naman kaya, nung tinanong siya, hapunan na, no? Alas 3 na ata yun, mga parang ganon. Tsaka pa lang siya kakain. Napakahirap po ng buhay ng mga ganon. Bakit hindi sila magsitayo? Puro na lang nakaupo. Tingnan nyo naman yung mga kababayan nating mga ganyang hikahos. Anong gagawin ninyo? Bibigyan nyo ng ayuda, 3,000? Siyempre matutuwa yung mga yan. Kailangan nila ng salapi. Lalong-lalo na ang title nun, pinakamahirap. Ngayon, pinakamahirap makatanggap ng 3,000. Masaya na sila, pipila sila. Dahil sa pag-ayu-ayuda. Pero
yung kanila, yung parte ng mga nagbibigay ng ayuda, magkano kaya? Eto pa ang pinakamasaklap, kahit bigyan mo ng tigli 5,000 yang mga mahihirap na sinasabi doon sa balita, no? Yung mga daanan nila bako-bako, yung mga produkto, yung mga kopras ba yon? At iba pa na ang hirap iangat, ang hirap iano ng mga nila, mga motor nila. Hirap na hirap po sila, mga kapatid. At ang lugar nila mapuputik. Kung yung mga yon, kaysa bigay mo ng ayuda, ipasimento ninyo, bigyan nyo ng budget yung kanilang lugar, ipasimento yung mga dapat ipasimento para yung mga produkto nila, maidaan nila ng maayos. Ganun ho sana ang mas magandang paraan sa paggamit ng salapi o budget ng Pilipinas. Gawa ng, itong lugar na to, naghihirap na yung lugar nila. Bigyan natin ng mas malaking budget, no? Ipasimento lahat ng mga bako-bako, yung mga putik-putik, yung mga mahirap daanan, yun sana ang gawa nila ng paraan. At higit sa lahat, palike ng video. Palike naman ng isang pindot lang at mag-comment ka, ha? Pupusuan natin ang inyong mga comment. Yun, ang iniisip ho natin ngayon, mga kapatid, yung iba kasi na nasisilaw sila sa salapi. Yung iba nagbablog, ipinagtatanggol nila. Sana tignan din ninyo, imbis na ayuda ang ibigay, ipaayos na lang yung lugar nila para yung mga produktong ihahatid nila papunta doon sa mga merkado o sa mga bayan, maayos yung pagpapunta doon. Kawawa yung mga kababayan natin. Isa pa lang yan sa napanood ko. Alam ko marami pang mga lugar na pinakamahirap, no, ng mga barangay o lugar. Buri mo, sabi nga doon na 70% ba pinakamahirap sa lugar na yan o even 90% daw ang pinakamahirap. Grabe, sobrang hirap nun pag gaganon. Kaya kayong mga nagbibigay ng ayuda, hindi sapat ang ayuda. Kasi pansamantala lang yan, mauubos. After nun, tatanggap na lang, puro ganon na lang. Kailangan palaguin din yung lugar na yon, pagandahin, pasimentohin dito sa lugar namin kahit papano. 3 years pa lang ako dito, pero yung mga lugar na dating walang mga simento, hindi na simentohan, walang puro bato-bato. Ang hirap dumaan pag nagmumotor ka o nagtatricycle, pero ngayon, nakasimento na kami. Ganon sa lugar namin. Sa mga nakakaalam dyan, sa may Three Sisters, no? Shout out sa inyo. Diba dati, bako-bako yung mga daan, pero ngayon simento na. Ganon dito sa amin. Sana dyan din sa inyong lugar, sa mga ibang lugar, bigyan nyo ng magandang budget. Manood kayo ng mga balita. Hindi puro politika, pag-atake lagi sa Duterte ang ginagawa ninyo. Hindi ho ganon. Nakakainis sila, no? Ka pa rin ng maraming Pilipino. Number 9! Martin Romualdez with 1%. Grabe mga lods, no? Yung ginawa mo na lahat, binigay mo na lahat na, no? Lahat na ng kahihiyan pinaggagawa mo, di ba? May wala pa rin, Martin Tambaloslas. Sa pinakalas ka pa rin, 1% swerte ka. May 1% ka. Samantala, dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo tila binasag na ang katahimikan at matapang na nagbigay ng kanyang hinaing at komento. O rin ang full video. Ito palang SWS na survey noong first quarter itong year na ito, itinago nila yung grabing paglagapak ng rating ni PBBM at saka ni Martin Romualdez. Ang approval rating ni PBBM bumagsak 55 na lang. Ang disapproval rating niya is 20%. Kaya ang net satisfaction rating ni PBBM napakababa, 35% na lang, which is considered poor. Napakababa na yun. 2 years pa lang siya sa kanyang panunungkulan. Hindi katulad ni PRRD nung panahon niya. Umalis na lang si PRRD, nasa 80% ang kanyang net satisfaction rating. Kaya wala na talaga. Pababa ng pababa, spaghetti pababa ng pababa, lalo na si Speaker Romualdez. Paano? 31% yung kanyang approval,
ang disapproval niya is 28%, 3% na lang ang kanyang net satisfaction rating. Malapit ng mag-negative rating si Speaker Martin Romualdez. Ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, nagbigay na siya ng short na pahayag lang, kailang malaman. Mula nung nadimok si PGMA na senior House Speaker, senior Deputy House Speaker, naging tahimik na siya. Ngayon na lang ulit nagsalita. Alam naman natin, very close itong dalawa. Nang dahil sa pagdimok ni Speaker Romualdez kay PGMA, kaya yon, sa galit ni VP Sara, nag-resign siya sa partido, lakas si MD. At the same time, yun naipanganak yung tambaluslos na bansag. Okay, ito ang statement ng dating Pangulo. I understand the Vice President did not give a reason for resigning from the cabinet. Thus, I am not in a position to give a statement. At least, nagsalita. Kaya lang, tikom ang bibig ni VP Sara, walang binanggit na rason whatsoever. Kaya itong si PGMA, wala rin siyang masabi, but at least nagsalita. Ito, wala bang posibilidad na itong dalawa ngayon, sila na ang magtandem na mangulo sa oposisyon? Kasi si PRRD, may edad na. Ngayon, kung si VP Sara, member sa cabinet ni PBBM, nadadamay siya. Kaya, bumababa ang rating ni PBBM, bumababa rin si VP Sara. Kasi nasa gobyerno siya. Ngayon, nakumalas na siya, wala na siya sa cabinet. VP na lang siya. Lalo na ngayon na magiging leader siya sa opposition, whatever nakapalpakan ng administrasyong ito, hindi na siya madadamay. Sa buwatang pamilya Marcos, kumpleto na. Matindi, no? Kumpleto na. Sino yung missing link? Eto na, pumuposisyon na. Ha? Yang sa buwatang Marcos. Sa buwatang pamilyang Marcos. Syempre, simulan natin dito sa buwatang pamilya Marcos. Kumpleto na. Nadagdagan pa ang mga pangalang lumulutang na posibleng maging Senate President. Ay, grabe, no? May pagtatalo na. Diba? Meron na nagpapahiwatig na gustong maging Senate President. Si Chis Escudero at saka si Tito Soto. Yan lang ha. May tanong ako sa inyo. Kung yan lang talaga ang magtatapat as Senate President, sino sa dalawa mas gusto nyo at bakit? Si Chis Escudero at si Tito Soto. Pero meron pang pangatlo. May epal. May gusto pa maging Senate President. Tingnan natin kung sino tong epal na ito. Sa ika-20 Kongreso, kasunod naman ang anunsyo ni Senador Bato de la Rosa na may binubuong Duterte Block sa Senado. Meron Duterte Block, meron Tito Soto, meron Chis Escudero, tapos may Duterte Block. May marami na posibleng mag-Senate President. Pero sino ito? Sino ito? Isa pang epal gusto maging Senate President. Balak bumuo ni Senadora Risa Hontiveros ng isang independent block. Si Risa naman, isa pang grupo, independent block. Nakatutok si Katrina Son. Sa gitna ng ugong ng pagpapalit ng Senate presidency sa pagpasok ng 20th Congress sa Hulyo, naglabas ng pahayag ang kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos. Nako! Pasok, Amy! Ay, nako si Amy Marcos. Ay, nako. Ay, may lutang. Ayon sa kanya, may mga lumapit sa kanyang mga kapwa-senador para himukin siyang sumubok maging Senate President. Kaya kita nyo ha, nagpapahiwatig na to si Amy. Meron daw kumakausap sa kanya na gusto siyang maging Senate President. Noong dumausdos ka sa survey, Amy Marcos, nagdudumikit ka kay VP Sara at panay ang batikos mo dyan sa pagkidnap kay Tatay Digong. Tapos nung nahalal ka, ang unang bukang bibig mo
Imbis na ipagtanggol si Tatay Digong, imbis na ipagtanggol si BP Sara patungkol sa impeachment, imbis na kung anong proyekto, imbis na yung dayaan sa eleksyon ang unang lumabas sa bibig mo, merong kumakausap sa yung mga senador at gusto kang gawing Senate President. Trapong-trapo talaga to si Amy Marcos, di ba? Ay sabihin, Coach, sobra ka naman, judgmental ka naman kay Amy. Siya naman ang kinakausap, hindi niya naman sinabing gusto niya maging Senate President. Kinakausap lang siya. Alam nyo, para sa akin, tingnan nyo itong mabuti. Dapat, nung kinausap ka pa lang, binara mo na. Teka muna, may delikadesa ako. Ayaw kong maging Senate President, isipin mo yung kapatid ko, Presidente. Kamakailan lang, yung pinsan pa namin na si Romualdez, Tambaluslos, House Speaker. At posibleng siya ulit ang maging House Speaker ngayon. Tapos ako pa magiging Senate President? Nakakahiya naman yun sa taong bayan. May kahihiyan ako. May delikadesa ako. Ayaw ko maging Senate President. Over my dead body kasi may kahihiyan ako. Hindi makapalang mukha ko. Di ba? Dapat ganun ang reaction mo, Amy. Saan ka naman nakakita na ang presidente ay kapatid at ang kapatid, Senate President? Si Tatay Digong kung yan, babarahin kayo. Doon pa lang sa reaction mo pa lang kitang-kita na Trapong-trapo ka. Dapat yan, una, sinoplak mo agad. Kung malinis ang puso na itong si Amy Marcos, dapat sinoplak niya na yan Hindi, pakilagay sa comment section, Lagay nyo, tama ba ako? Dapat may delikadesa to si Amy? Dapat hindi niya binara. Hindi niya dapat in-entertain. Dapat para binara niya. Hindi niya in-entertain yung gusto siya maging Senate President. Ang bira, kakahiya naman kayo mga Marcos talaga, Hindi niya tinukoy kung sino ang mga kumausap sa kanya. Nauna nang lumutang ang pangalan ni Senator-elect. Kasi alam mo sa akin, hindi na importante kung sinong kumausap sa kanya. Dapat yung reaction mo ang importante. Sinupalpal mo na. Okay lang si Tito Soto, okay lang si Chis Escudero Pero ikaw, ano yan? Papantapat nyo sa Duterte Black? Ano yan? Ako talagang nabubuo yung isip, yung sinabi sa amin ni Tatay Digong. Personally, sinabi sa amin sa Banateros yan. Ayaw niya nung PI. Dahil uupo ang mga Marcos ng pangmatagalan pag nabuo yung PI na yan. Then here you are, Amy. Parang bumubuo kayo ng triangle opens. Bongbong Marcos, Senate President, Amy Marcos, House Speaker, Tambaluslos. Mahiya naman kayo talagang mga pamilyang Marcos. Tito Soto na siya raw hahamon sa liderato ng kasalukuyang Senate President Chis Escudero. Kinumpirma ni Senator-elect Erwin Tulfo ang panliligaw ni Soto at Escudero para... Yan, nagliligawan na. So yan ang maugong ngayon. Okay? Sana naman hindi na umepal to si Amy. Kaya nga tinanong ko kayo kanina kung ang pagpipilian lang ay si Soto at si Chis Escudero, kanino kayo? Lagay nyo dyan. Kay Soto ko as Senate President, kay Chis Escudero ko as Senate President. Ganon, lagay nyo dyan. Makuha ang kanyang suporta. Pareho raw siyang inimbitahan ng dalawa para personal na makausap. Kinausap niya ako. Sabi niya, nagpahiwatig naman talaga siya na gusto niya tumakbo as Senate President. Sabi ko, sige boss, pero hindi pa ako nag-commit. I did not make any commitments. Ganon din kay Senator Chis, nung tinawagan ako ni Senator Chis, sabi ko, sige po, I'll listen. Dagdag niya, mahaba raw ang naging pag-uusap niya at ng kanyang kapatid na si Senator Raffy Tulfo ukol dito. Nag-usap kami ni Senator Raffy, mahaba-habang diskusyon namin kagabi. May gusto siya, dalawa lang naman yan Anong gusto niya, babae? Joke lang. Senator Chis at saka Senator Soto. So, nag-usap kami. Sabi niya, ito yung gusto. Nauna nang sinabi ni Senador Bato de la Rosa na nakatanggap rin siya ng text mula kay Escudero tungkol sa issue. Ang posisyon ng Senate President ang ikatlong pinakamataas na pwesto sa pamahalaan. Malaking usapin din ito ngayon sa gitna ng nakaumang na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagugulong na sa pagbabalik. Yan, napaka-importante niyan, no? As Senate President, dapat ay may yung patas.
Sa akin lang yung patas, no? Kasi baka sabihin nyo bias ako. Hindi, kasi ako sa tingin ko talaga wala talagang kasalanan si Amy. Hindi siya dapat talaga ma-impeach. Kung ang basihan natin yung kanyang death threat, napakaliwanag naman kung papatayin siya. Kung ang basihan naman natin yung confidential funds, mas malaki pa ang confidential funds ni Marcos. So this is public knowledge na talaga naman pinupolitika siya, no? Pero dapat ang pagpili mag-iingat po sa pagsuporta ang Duterte Bloc na yung talagang hindi kayang diktahan ng Marcos. Yung hindi i-impeach si BP Sara. Hindi yan pagiging bias. Kasi lantara namang pinipolitika lang ang mga Duterte. Alam ng lahat yan. Kahit grade 2, alam yan. Ang hindi lang nakakaalam yan, yung mga talagang panatiko at saka yung mga bias. Pero kung ikaw ay talagang tapat, alam mong walang kasalanan si BP Sara. Yes, she is not perfect. Pero yung mga reklamo sa kanya sa impeachment, alam naman nating walang katotohanan. No? So sa pagpili nyo diyan kay Chis Escudero at saka kay Tito Soto, sino ba diyan yung talagang magiging patas at hindi kayang hawakan ni Bongbong Marcos sa liig, ni Romualdez sa liig, ng pera sa liig, ng kapangyarihan sa liig? Yun ang importante diyan, no? Pero wag si Amy, Wag si Amy. Nakakadiri na tayong Pilipinas. Kung ang ilalagay nyo pang mga senador si Amy, mahiya kayo sa buhay ninyo, ha? Ang sesyon sa Hunyo. Si Senator Riza Ontiveros naman, sinabing kung ang Duterte Bloc ang lalabas na minorya sa Senado, bubuo siya ng ikatlong grupo ng Independent Bloc kasama sina Senator-elect Bam Aquino at Francis Pangilinan. Bubuo siya ng grupo, 3. Independent Bloc. Tawagin mo na lang yung 3 sabaw. Sabaw-sabaw. Eto si Kiko, isipin mo, nanalo to kung umigop ng sabaw na hindi naman nahigop. Kumain lang sa kaldero, pambira. Ito si Bam Aquino, isa pa tong walang alam Yung naging Aquino lang yan Bumuo kayo. Ako, suggestion ko lang to Suggestion lang ito Wala tayong pinagbibintangan. Suggestion lang to. Suggestion. Riza Ontiveros. Buo kayo ng grupo na kukontra sa komunista. Yung tunay na lalaban sa CPP-NPA. Yan ang magulo sa bansa natin Yan bang mga kasama mo lalaban sa CPP-NPA? Hindi, sige, buhay mo yan. Karapatan mo yan Bahala kayo sa buhay ninyo. Naguguluhan ako sa mga taong hindi marurunong bumoto. Hindi ko alam kung binoto nga ba ito ng mga tao o makina bumoto rito sa dalawang ito. Paano nanalo pa ito? Hindi ba kayo nag-iisip? Aga-aga, iniinit yung ulo ko. Wala po akong planong... Huwag ka magpapopo. Hindi ka malinis. Magantay ka lang. Sabi nga ni BP Sara, yun? Yung may saba-saba? Basta yun. There will be a time of reckoning. Sisiguraduhin mo na hindi ka nagpapabricate ng ebidensya, Riza Ontiveros. Siguraduhin mo. Hindi tayo nagbibintang. Pero pag nagpapabricate kayo ng ebidensya, asahan ninyo, lalabas at lalabas at lalabas ang katotohanan. Wait lang kayo. Tumali sa isang Duterte Bloc. Kung makukuha nila yung label ng minority, may option pa rin po ako or kami kung magdesisyon po kami lang isang independent bloc na magpapatuloy talaga sa pag-check and balance, magpapatuloy sa pag-fiscalize at pati sa labas ng Senado, magpapatuloy sa pagbubuo ng oposisyon. Paano kayo naging oposisyon? Hindi nyo nga kine-question yung pagkidnap kay Tatay Digong. Hindi nyo nga kine-question yung flood control projects. Hindi nyo nga kine-question yung mga maling gawain ni Bongbong Marcos. Paano kayo naging oposisyon? Oo lang kayo ng oo. Nagagamit pa nga kayo sa kalokohan ni Marcos Anong ginawa nyo sa KOJC? Tandem-tandem kayo. Anong ginagawa nyo sa mga Duterte? Paano oposisyon? Kampi-kampi kayo, kinakain ninyo, sukan ninyo. Apaka-plastic ng babaeng ito. Apaka-ipokrito. Ipokrita. Santo-santita. Sa Duterte at kina Presidente. Para sa GMA Integrated News. Yan. Aga-aga. Sige, next topic po tayo. Ito, next topic natin.
Claire Castro, nadulas, takot si BBM humarap sa media. The podcast of the president, podcast number 1. Kailan pa yung next? Kasi, well, this many who have... Podcast number 1. So, ibig sabihin, maraming planong podcast si BBM. Ang tanong, ang matagal ko nang sinasabi at matagal ko nang kine-question kay BBM, even nung lumabas yung podcast, kine-question ko na sa kanya ito. At ngayon, itatanong sa kanya. Pakinggan ninyo. Parehas kami nang nasa isip. Senate are saying that he showed, that he was empathizing with the people. But, parang walang spontaneity daw. Sana po hindi masyadong curated. Kailan ba kami... Di ba? Scripted na scripted eh. Yun ang problema dyan sa podcast na yon. Halatang halata eh. Scripted. Kailan ba kami makakaasa na may susundan ba po itong podcast number 1? Yes. Kailan ang susunod? Kailan susundan ang podcast number 1? Yes, there will be more. Kita mo, nauutal-utal siya. Pansinin nyo, pag sumagot to si Claire, pag about Duterte, yung atake, yung confidence ni Claire, yung hindi siya nagkakabulol-bulol, talagang talagang atake. Pag yung kahinaan ni Marcos, iko-consult ko, hindi ko alam yan, nagkakabulol-bulol, ganyan ulitin natin, si Claire. Be more podcast to there will be more. 1. Yes, yes. Yes. Diba? Sa atake ba niya kay Duterte, nagagaganyan yan? Alam mo kasi ito si Claire. Alam niya kasi, palpak talaga yung amo niya. So ang strength niya, mang-asar lang sa Duterte. That's it. Nothing more, nothing less. Yung posisyon niyang yan is to attack Duterte. Not to defend the president or even ipakita yung magandang gawa ng presidente. Sa bagay, mahirap talagang i-defend ang presidente. Alam mo yung naiisip ko dyan? Yung nakakita na ba kayo ng gorilyang nilagyan ng makeup? Ang hirap pagandahin, di ba? Yan ang trabaho ni Claire. Kaya pag ang tanong is about Bongbong Marcos, hindi ko pa alam, hindi pa namin napag-usapan. Di ba? Pag tanong kay Duterte, straight siya. Nagbubulol-bulol. Tsaka siya? Yung unsure siya sa sagot niya. Why? Palpak kasi talaga yung amo niya. Parang pangit na gorilya na pagagandahin mo. Ang papel ni Claire is just like a makeup artist ng isang gorilya. So kahit anong gawin niya, pangit talaga, hindi mo mapapaganda yung gorilla eh. Anong gagawin niya? Ililigaw niya. Sabihin niya, sige nga, paano mo pagagandahin yung gorilla? Tatanungin si Claire. Anong sasagot niya? Alam nyo, kasalanan lang ni Duterte yan eh. Si Duterte, hindi maganda. Si Duterte, ugaling tiyonggo. Yun ang style. Iligaw. Alisin. Yung pangit ni Bongbong Marcos, iba to sa iba. Pero kahit anong bato mo sa iba, the fact remains, yung amo mo, tiyonggo pa rin. Podcast to come. He will be the one speaking to the people. Naku, ginamit pa. He will be the one to speak. Talk to the people ba yan, Claire? Talk to the people? All his feelings, all his frustrations, all his happiness, on his... Wala kaming pakialam sa frustrations niya. Wala kaming pakialam sa feelings niya. Wala kaming pakialam sa... anumang galit niya sa mundo. Wala kaming pakialam doon. Ang pakialam ng Pilipino, gawin niya yung tama. Being a leader, itawid niya ang Pilipinas sa gutom. Huwag ka makipagkwentuhan ng personal mo dyan. Wala kaming pakialam sa'yo, Marcos. Performance and programs. So we will just... Yan ang gusto namin programs. I believe there will be more podcast to come. What about a press con? Really? Yon, di ba? Yan ang lagi naming sinasabi, Marcos. Kasi alam namin
duwag ka, Marcos, sa debate. Alam namin, even yung debate mo sa SMNI, duwag ka, Marcos. Walang laman ito. Ayan ang totoo. Takot ka nga sa debate eh. Anong klase kang presidente? Kaya nga sinasabi namin, ba't ka nagpa-podcast? Press con. Facing the media. Hindi na yan, yung tanungan facing the media. naman puro kayo. Hindi naman sinasabi namin sawa na kami sa inyo. Oo, hindi dapat puro si Claire. Pero it would be great for the president to go before the media. And if I may add, no, before you answer, Attorney, yun din po yung promise ni Presidente sa atin earlier this year. Sabi niya, I will be facing the media more. It happened exactly one more time, right after nung ICC arrest ni former President Duterte. And then we did not have Q&A anymore with the President openly. Yan, ganda, no? Sabi, bakit hindi tayo mag-press con? Yung tanungan. At yan ang pinangako ni Presidente sa amin. Magkakaroon tayo ng regular na press con. Tanungan, hindi podcast. Kasi yung podcast, recorded yun eh. Controlled environment. Si Katunying magtatanong ba sa'yo ng alanganin yan? Ang itatanong sa'yo ni Katunying, yung gusto mong sagot. Yung gusto mong tanong. Kung hindi, dapat nga live yan eh. Kung hindi controlled yan. Kung hindi controlled environment yan, dapat may ibang nagtatanong dyan. Press con. Eh yung pangako mo magkakaroon ng press con, isang beses lang nangyari, duwag ka talaga BBM. Yan ang hinihingi ng taong bayan. Pakinggan natin ang sagot ni Claire. So as of now, what I have learned that there will be podcast, but with regard to the press briefing, we will just check. I have not been informed of any press briefing to be scheduled. Ayan si Claire. Di ba? Pag atake sa Duterte, always sure. Ano sabi niya? Pag podcast, meron pa kasunod. Pero pagdating sa press con, hindi pa siya na-inform. Hindi pa niya sure. That's Claire. Ang hirap mag-makeup sa gorilla, no? Ang hirap pagandahin ng gorilla. Yeah? Nakita niyo yung sinasabi ko parati. Observe niyo yan kay Claire. She is always sure if attack sa Duterte. If about Marcos, hindi siya sure. Dapat dun nga siya sure eh. Yun nga ang trabaho mo eh. It's all about Marcos. It's not about Duterte. Kaya dapat, pag ang tanong Marcos, alam mo, sagot, hindi yung hindi ka na-inform, hindi ka sure, hindi, I need to check on this. Di ba? Hinayar ka ba ng Duterte? Ang nag-hire sa'yo si Marcos. So you should be always ready. Hindi I have to check on this. Ano ka ba namang, Claire? But anyway, if there will be one press briefing that will be scheduled, I will be the one to tell you, to reveal it to you. One. Ano sagot niya? I re-reveal ko sa inyo. Ako magsasabi, magkakaroon ng isang press briefing. Ilan? One. Hindi yun, Claire, ang gusto ng taong bayan. Ang gusto ng taong bayan, press con. Once a week man lang. Minimum. Hindi na nga dapat pinag-uusapan yung press con eh. Dapat pagka may problema, lumalabas agad si Marcos. Hindi siya dapat duwag. Hindi na pinag-uusapan, kailan ba magpe-press con? Dapat lagi. Sa laki ng problema ng Pilipinas, dapat labas siya ng labas. Dapat nga every Monday nandiyan siya eh. To address the people. At yun na nga mga kapolitika, kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi nyo sa balitang ito? Please paki-comment naman sa ibaba at yan ay babasahin ng aming team. At kung nagustuhan nyo ang video, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para palagi kayong updated sa mga nangyayari sa mundo ng politika dito sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po!